Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng mga magulang. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. At ngayon ay atin namang ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak, sina Jesus, Maria, at Jose. At natunghayan din natin, noong tayo po ay nagnonobinaryo, simbang gabi, yung 4 na linggo na paghahanda natin ng Adbyento, na hindi naman naging madali, no? Para kay Jose, para kay Maria, nabuuin ang kanilang pamilya. Muntik na rin silang masama sa tinatawag nating broken family. Binalak ni Jose na hiwalayan si Maria dahil si Maria ay nabuntis nang hindi pa sila nagtatalik o nagsasama. So dumaan din sila sa matinding pagsubok. Nang ipanganak si Jesus, kinailangan dalhin ni Jose ang kanyang mag-ina, mag-migrate sa ibang lugar at magsimula ulit doon sa ibang lugar na kasama ang pamilya. So ano yung naranasan natin o nararanasan, yan din ay napagdaanan o pinagdaanan na nitong banal na mag-anak. Pero napagtagumpayan kung kaya't meron tayong pagdiriwang na ito
na binibigay sa atin bilang gabay. Ngayon po, kamustahin natin. Tinitinan ko po kayo at pinagmamasdan, halos lahat po tayo dito matatanda na. Kayo ng mga magulang, tumanda na din. Kamusta yung pagdiriwang ng Pasko? Kamusta po? Ha? Okay naman. Yung ano ba, saan ba nanggagaling yung okay naman? Okay naman na nasanay na tayo na ganito na? Nasanay na tayo na kanya-kanya? Nasanay na tayo na minsan mas mainam ba na hindi na lang magkita-kita, hindi na lang magsama-sama, kasi mas tahimik kapag hindi nagsasama-sama. Magandang mapagnilayan natin yung bahaging ito, no, na ano nga ba kasi ang nangyayari? Ano nangyari sa atin? Lalo na sa pamilya, sa panahon natin ngayon, madaming gustong sumira sa pamilya. At hinahayaan natin, o kaya naman, di natin namamalayan, di natin pinagtutuunan ng pansin, kasi iba yung focus natin. Iba yung inaakala natin. Unti-unti, gusto nilang buwagin ang pamilya. Kapag sinira mo ang pamilya, susunod yan, sira ang lipunan. Kaya maganda yung pundasyon, yung foundation ng pamilya natin, kailangan natin mas patibayin pa. Hindi pwedeng hahayaan mo na lang na ganito, na unti-unti iwahiwalay, unti-unti kanya-kanya, kanya-kanyang diskarte. At tinan niyo po, ang pinakamatingkad na dapat nating mapagnilayan sa pagdiriwang na ito ay yung, alam ba natin kung ano ang role natin? Alam pa ba sa loob ng bahay kung sino ka at kung ano ang dapat mong iasal o ikilos sa loob ng pamilya? Alam ba natin yon? Kaya nga sa pagsisimula pa lang ng pag-aasawa, gusto natin ipamulat sa papasok sa pag-aasawa na hindi naman ito basta napagtripan nyo lang, naramdaman nyo lang, okay na, pero handa ba sa isang responsibilidad? Halimbawa po, may mga kanya-kanyang role na binabanggit sa ating mga pagbasa na kung uunawain natin ng mabuti, magiging matagumpay ang pagsasama at magiging matibay ang isang pamilya kung alam ng bawat isa ang kanilang dapat na gampanan. Mga tatay, di ba, sabi sa unang pagbasa, sa ikalawang pagbasa, binabanggit din ito. Mga tatay, kayo ang binigyan ng kapangyarihan sa inyong pamilya. May kapangyarihan kayo. Pero ginagampanan ba ng tatay ang kanilang tungkulin bilang ama sa loob ng tahanan? Kaya nga sabi, di ba, binigyan kayo ng kapangyarihan at iniutos ng tatay, sundin ninyo, igalang ninyo ang inyong ina. Pero yung tatay ba na nag-uutos ay nakakakitaan ng halimbawa ng paano ba ang paggalang, paano ba ang pagrespeto sa kanilang sa kanilang ina. Kasi hindi pwedeng utos lang, igalang mo siya. Pero ang nakikita, naririnig ng mga anak sa tatay ay kabastusan o pagkawalang respeto sa kanilang nanay o dun sa babae. Umiiral ba ito o ako ang lalaki, ako ang dapat masunod? Basta inutos ko, gawin. Hindi lang kasi yung basta nag-utos Ipakita mo kung paano. Kasi kung makikita nila, pagdating ng araw, mayroon silang susundan. Anong sinabi sa mga anak?
O mga anak, igalang mo ang iyong ama. Ngayon, mas malakas ka na sa tatay mo. Di ba, nagpapalit naman kasi talaga tayo ng cycle. Tandaan niyo po, no? Kapag ang mga bata, hindi mo inalagaan, pagdating ng araw, hindi ka alagaan yan. Hindi dahil sa hindi ka nila mahal, kundi dahil hindi nila alam paano. Hindi ko alam, no? Kung nung unang panahon kasi, yung mga tatay ang nagpapalit ng lampin, ang nagpapaligo sa mga anak, ang nagpapakain sa kanilang mga anak. Kaya, pag tumanda na yung mga magulang, alam ng mga anak kung ano ang dapat gawin dahil nakita nila ito sa kanilang paglaki. Ngayon, gusto natin tularan yung ibang bansa. Kapag matandaan ang magulang, dalhin na sa home for the aged. Dahil pinaalaga ninyo sa ibang tao ang inyong mga anak, o ngayon, umaasa kayo na aalagaan kayo? Hindi. Mag-hire yan ng mag-aalaga sa iyo. Kasi ganun ang ginawa natin sa kanila. Nakikita niyo po ba? So, huwag kayong magdamdam. Kasi yun ang ginawa natin eh. Kasi lalaki yan, bubuo din ang kanilang pamilya. Ano ang inapasa natin mga family values? Marami ngayon, nanonood sa online. Mga pamilya, mga Pilipinong pamilya nasa ibang bansa na. Ano ang na-adapt nilang family values natin? Nami-maintain ba natin ito? Sabi din sa ikalawang pagbasa, di ba? Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. O kamusta mga babae? Nakikipagpantayan, o kaya gusto nyo pang higitan yung lalaki. Kahit na sabihin natin, mas matalino ka, mas magaling ka sa lalaki, dapat alam mo yung role mo, alam mo kung sino ka sa buhay ng iyong asawa. Kaya lang, nakikipagkumpetensya tayo at gusto natin patunayan, babae ka, makapangyarihan ka, kaya mo din. At makakalungkot lang, no? Kaya mo kahit wala yung asawa mo. Ano nangyayari? Mas marami ngayon, single parent. Kasi hindi maisubmit, ayaw pasakop sa asawa. Naintindihan ba natin? Kasi parang lagi tayong nagrereklamo sa Diyos, magulo yung pamilya natin, lagi tayong umaangal. Pero ayaw kasi nating gawin o gampanan ang mga kanya-kanyang role na dapat na pinoportray natin sa loob ng pamilya. Lalong-lalo na, no? Sa Ebanghelyo, ano bang nakita natin dito? Sina Maria at Jose, taon-taon, pumupunta sa templo. Taon-taon. Malinaw naman po ito, no? Taon-taon. At kasama nila ang kanilang anak na si Jesus, kahit hindi pa ito nakakaunawa. Pero pagsapit ng tamang edad, namulat na si Jesus na taon-taon ang kanilang magulang pumupunta sa templo para maghandog. Muli, ibabalik ko yung tanong kanina. Kamusta po? Lahat tayo dito, tumanda na, matatanda na. Kamusta ang inyong mga anak? Nasaan sila? Masasabi mo ba na ngayon bumabalik kayo sa inyo at masasabi nyo rin bang dahil yung mga anak ninyo ay may sarili ng pamilya, kaya hindi nyo sila kasama ngayon dahil ang kasama na nila ay ang kanilang pamilya? Alam na natin ang sagot.
Okay ba tayo? Kaya, di ba, minsan binawalang bahala lang natin na, simba, okay lang yan. Kahit hindi tayo magsimba, okay lang yan. Pero ang laki ng impact. Yung mamulat ang anak na ang mga magulang laging nagsisimba. At napakalaking kawalan sa isang pamilya na ang mga anak ay mamulat na ang mga magulang ay hindi nagsisimba. Paano tayo magkakaintindihan? Paano tayo magkakaunawaan? At paano natin mararanasan yung pinakaasam-asam natin na tinatawag na isang pamilya na sama-samang naglilingkod sa Diyos, sama-samang tumutupad at sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Habang may panahon pa, hindi naman po huli ang lahat. Kaya nawa, sa tulong ng banal na mag-anak, mas matulungan nawa tayong magsumikap na itaguyod ang ating pamilya patungo sa Diyos. Amen.